Good morning mga listeners. Bagong lahat, thank you sa mga tao naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Sana hindi maging ano na naman yung boses ko kasi last time parang na ano yung speaker, ay microphone. So, sana mag-benefit kayo nito. Kasi medyo yung mga talk natin is katulad ng dati, sa gitna ng mga explanation natin may mga insight tayong na makukuha. Okay? Uulitin ko. Sa mga taong may theme kasi tayo, may central theme, forgiveness. Kung hindi nyo pa na-practice tong forgiveness na to, sa kailaliman ng puso nyo, ibig sabihin, yung mga taong gusto nyong balatan, hindi nyo pa na-forgive, yung forgive mo is parang paraan ng, sige, sorry na, pasensya na kita, pero hindi. Ang purpose actually ng forgiveness is reconciliation, para ma-reconcile ka sa taong nagkasala sa'yo at nagkasala ka rin. Kasi hindi tatanggapin yung prayer mo po. Baka akala mo, makasama ka dyan sa mga iba't ibang groups na magpa-pray sila sa mga, sabi nila, mga certain days. Tatanggapin daw ni God yun kasi parang penitence. Hindi po. Sa Lord's Prayer nakalagay yung susi lahat. Hindi tatanggapin ni God yung prayer mo. Kasi hindi ka na-reconcile sa taong gusto mong balatan. Okay? So, para sa mga taong hindi pa nakagawa ng ganyan, pasensya na po kayo, mga kayo pong nakikinig. Patayin nyo na po ito, maghanap kayo ng ibang pakikinggan. Huwag po ito. Kasi may sumpa po yung taong hindi makapagpatawad sa kapwa niya. Mabubulag siya, mabibingi siya. Hindi siya mabubulag na biglang hindi siya makakita. Gusto niyang tingnan, hindi niya makita. Kaya nga may kasabihan, nakita mo yung maliit na kahoy sa sa mata ng kapatid mo, pero yung malaki sa mata mo hindi mo nakita. Okay, mabibingi ka. Kaya nga may kasabihan na yung may mga tenga makinig, pero hindi niya saka magkaroon ng maging kakapal yung puso mo, ibig sabihin hindi ka makakaramdam ng totoong sakit ng kapwa mo, yung kalungkutan niya, yung depression niya, yung suffering niya, hindi mo maramdaman yan. Maging manhid ka, makapal yung labas mo. So ikaw po, kung hindi mo po nagawa yan, patayin mo na po ito. Maghanap ka lang na lang ng iba na pakikinggan mo. Okay? Para din sa'yo to. Kasi pag pinatuloy mo pa to, magkakasala ka lang. Magkaka-offense ka. Okay? Kasi akala mo, katulad sa iba, na parang wala lang pakialam. Hindi po. May rules yung spiritual science. May rules yan. Pag inano mo yung isa, hindi ka maka-advance sa isa. Ito yung first step mo. Kaya nga Lord's Prayer ang tawag yan. Kasi hindi tatanggapin. Baka akala mo pupunta ka sa mga religious leader mo at saka doon ka maghingi ng tawad papatawarin. Hindi po. Yung nakalagay dyan sa mga taong nagkasala ka po. Hindi sa mga walang kaalam-alam, for the sake na mailabas nyo lang yung guilt nyo at saka shame nyo. Hindi po. Sa tao mismo kung saan ka nagkamali.
Nagiging demonyo yung labas mo. Okay? So, para sa mga tao nakikinig na ginawa nila yan, magpatuloy po tayo. Okay? So, na-forgive ka na ng taong nagkasala ka. Na-forgive mo na rin siya. Ready ka na. Okay. So, pwede ka na mag-pray, pwede ka na makinig dito. Okay. So, ngayon, uulitin ko yung sinabi ko dati. Topsy-turvy yung rules. Ibig sabihin, baguhin mo yung pananaw mo. Yung 12 card na topsy-turvy, yung parang nakabitin siya, yung isang paa niya. Kasi pag nakabitin ka po, nakatingin ka sa ilalim. Hindi ka nakatingin sa itaas. Kaya nga may mga saying, yung mga Chinese, tingnan mo yung foundation niya. Ganon yun, baliktad ka. Tingnan mo yung foundation. Ano ba yung foundation niya? Yung foundation ba ng taong sinasamahan mo? Yung foundation ba ng group na sinasamahan? Yung foundation ba na kung ano-ano yung pinag-aabalahan mo? Materialism ba? Naka-root ba siya sa spirituality? Naka-root ba siya doon? Doon ba siya nakaangkla? Kasi kung hindi, I suggest, kapatid, babae ka man o lalaki, patayin mo na yung pinapakinggan mo, maghanap ka na lang doon marami sa YouTube. Okay? Huwag dito. Hindi ka pwede dito. So, ganun yun. Tingnan mo yung foundation niya. Kasi kung materialism yung foundation niya, yan yung first form. Ang pinakamatindi kasi dyan is yung idolatry. Alam mo yung ina-idolize mo yung materialism. Na yun yung pinakaayaw pa naman na kaya nga tinapon ni Master Christ yung pera sa temple. Kung wala kang time magbasa kung Christian ka, wala kang time magbasa ng Bible mo, basahin mo na. Baka kasi mangyari, mahulog pa yan sa ulo mo, masugatan yung ulo mo. Okay. Saka mo maalala. Okay? Topsy-turvy. Tingnan mo yung foundation niya. Ano yung foundation niya? Alam mo yung usap-usap kayo ng kaibigan mo o kung sino man yung sinasama mo. Tapos in the end, materialism. Magiging milyonaryo ka. Madami yung pera mo. Hindi ko sinabing masama yan. Ang sinasabi ko, yan yung pinaka-root niya. Alam mo yung, sige, mag-pray tayo para dumami yung pera natin. Hindi naman yun yung purpose ng prayer. Hindi po para dumami yung pera mo. Para bumukas yung mata mo, bumukas yung tenga mo, bumukas yung puso mo, hindi magsara. Ganun yun. So ngayon, kung medyo katulad sa iba dyan, hindi maingat. May opportunity ka, nagkaroon ka ng chance na sumama sa mga saints, mga taong truthful, mga taong satya, yoga yung lifestyle nila. Yung first na righteousness yung lifestyle nila. Pumalpak sa style mo kasi akala mo makamundo yung mga taong yan. Akala mo madala mo sa pera, akala mo madala mo sa PR. Nako, wag po. Kasi magsara yung mata mo, yung tenga mo, mabibingi ka. Saka mag-harden yung heart mo. Katulad sa ginawa kay Pharaoh, na tumigas yung puso niya. Umaawa ka sa sarili mo naman. Naiksi yung buhay, wag mo namang masyadong paiksiin. Okay. So ngayon, ganun yan. Topsy-turvy. Tingnan mo lang kung ano yung foundation talaga. Kasi minsan may mga tao tayong nakikitang mga mababait. Pakinggan mo kung ano yung ina-advise nila, kung saan nakaroot. Alam mo sabi nila na, ay nako, kung wala kang pera, patay kang bata. Para kung wala silbi sa buhay. May mga ganong klaseng tao. Wag po. Kasi hindi po, ang buhay po, hindi ganyan. May purpose yung buhay mo. Wag namang ganyan yung purpose ng buhay mo. Okay. Kasi hindi mo ma-practice yung unconditional love kung hindi ka mag-start sa ganong pananaw. Kasi sa spirituality lang, nag-uumpisa yung unconditional love. Walang unconditional love pag materialism kasi
ang foundation ng materialism is poverty. Wala ka, damihan mo ng damihan mo. Ma-accumulate ka na ma-accumulate. Agawin mo pa yung parte ng ibang tao. Kung ano yung meron sa kanila, kunin mo pa. Ay susubo niya sa bunganga niya, kunin mo. Ikaw yung kumain, ganun. Kaya nga may 10 words, 10 instructions. Although sa ibang mga kasulatan, mas marami, pero ganun yan. So ngayon, mga kapatid, yung pinaka-core talaga ng ng angelic na na power ng ng country natin is 7 card, chariot card. Dalawa kasi yung source ng pag-achieve ng chariot card. Yung isa is by opening ng chakras. Medyo mahirap yan. Kasi before mo ma-open yung third eye mo, uso ngayon yan, open mo muna yung chakras mo. Alam mo ba kung ano yung pinaka-last para ma-open mo yung third eye mo? Ma-bend mo yung matrix ng life. Yung maya, ma-bend mo. Ibig sabihin, kaya mong i-violate yung laws of nature before mo ma-open yung third eye. Kasi, yung third eye, doon dumadaan yung past, present, at saka yung future na knowledge sa material science. Lahat ng discovery sa science, inventions, sa engineering, sa sciences, sa physics, sa chemistry, doon nanggagaling yan sa third eye, dumadaan yan doon. Lahat ng written scripture sa buong mundo, sa past, yung mga nawala na, present, at saka sa future na isusulat, sa third eye yan dadaan. So, kung totoong bukas yung third eye mo, it's either na may contribution ka sa field ng material science or bubuksan mo yung may ipasulat sa iyo na bagong scripture or spiritual science. Hindi yung mga i-describe mo yung mga ibang planets. Okay naman yun. Interesting yan. Pero doon nang gagaling yung mga Bible natin, yung mga kung ano pa diyan, Vedas, yung mga Quran. Sa third eye nang gagaling yan, dumadaan siya doon at saka sinusulat or nire-recite ng isang tao. Kung talagang may third eye ka, dalawa lang yung mangyayari. May contribute ka sa scientific world or may contribute ka sa spiritual science. Kung wala kang mai-contribute, puro namang kwentong panakot yung ginagawa mo. Kwentong barbero, minsan wala namang contribution for the next 1,000 years. Wala yan. Tsaka pwede ka palang magbayad para ma-open mo yung third eye mo. Hindi. May mga angels na may hawak dyan na hindi sila mag-allow na hindi ka qualified na magbukas yung third eye mo. Now, yung isang way is way ng mga saints. Actually, saints, mali yung word na saints. Mga righteous na tao, katulad ni Enoch. So, ngayon, once na magbukas yun, ganon din yung role ng mga Nephilims, yung na-mention ko last time. Sila ngayon yung mag-facilitate, kasi gagamitin din silang instrument. Ganon yan. So, ngayon, yun yung character ng archangel na protector ng country natin. Merong ganong attribute, character, ibig sabihin, ugali. May nature siya. Ganon yun. Sa petals na yun, iba-iba yung character na combine sa kanya. So, ngayon, dalawa yung natin. Yung na-notice ko sa ibang mga organization groups, nahilig sila mag-power. Alam mo yung magpa-sumpa daw, magpalipad, mga magic spell. Wala yan. Kaya yung i-dispel ng righteous na tao, bukas yung third eye niya. Wala yan. Hindi yan. Parang yan, pambata yan sa mga practitioner talaga. Kasi pwede kang pag
wala nang gagawin sa iyo yung ano, yung open yung third eye niya. Pag nagkamali ka sa kanya, babalik ka sa pagiging animal. Babalik ka sa pagiging aso mo. Ganong katindi yung ano niya. Ikaw na naging aso, hindi mo alam naging aso ka na pala. Ganon siya, katindi. Kaya nga, sa lahat ng sacred writings, sinasabi palagi, maging respectful ka sa mga matataas na level na mga or acharya yung tinatawag na open yung third eye nila. Kasi pag nagkamali ka dyan, parang razor yan. Alam mo yung shaver sa ano, bigote. Ganon siya katalas. Mag ano agad, mag-fructify yung karma mo para siyang malakas sa fertilizer. Tutubo siya agad. Sa minsan yung pagtubo niya parang giant sequoia. Ayun yung pinakamalaking puno sa buong mundo, giant sequoia. Yung kasya sa loob. Ganon siya. So, yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Ganong katindi siya. Na, kaya nga tawag sa kanila, guro. Kaya nilang i-dispel yung power ng matrix. Kasi, dinidistort lang naman ng, ng isang level ng practitioner. Left hand path tawag nila. Anyone na nakikipaglaro sa matrix, sa Maya, illusory power, dark hand path ang tawag dyan. Yung mga bukas yung third eye, bukas din yung third eye nila, kaya lang hindi pa nila inabot yung mataas na level. Yung isang klase hindi na dumaan doon. Bukas talaga yung third eye nila. So kung bukas yung third eye nila, naiintindihan nila, nakikita nila. Kaya minsan wala silang ginagawa. Kung titinan mo yung mga napakataas na level ng mga guro, minsan popular sila. Wala silang ginagawa, hindi sila nakikialam. Kasi nakikita nila yung past ng isang tao, ng yung 100 lifetime niya nakikita nila. Alam nila kung anong maging consequence. So ayaw nila. Parang ganito yan. Bigyan kita ng example. Butihing kapatid. Butihing. Si God is the only one who is good. Kapatid. Pag alam mo na kailangan mag-suffer yung isang tao dahil sa karma niya, dalawa lang yung pwedeng mangyari. Minsan yung ginagawa ng mga master. Pinapabayaan ka nila kasi may lesson kang i-learn. Or, minsan, kailangan kanilang tulungan pero mag-suffer sila. Kasi para ka may utang sa sa tiyangge. May utang ka sa bangko, siya yung magbabayad, magbabawas ngayon yung niya. Pero dahil napakalakas niya, matindi yung open yung third eye niya, kaya niyang sunugin yung ang yung niya, yung deposit niya napakalaki. Yung ibang tao na hindi open yung third eye nila, pag tumulong sa iyo, masusunog yan. Kaya minsan, nadadali din sila. So, kung ikaw may criminal activities, patay kang bata ka. Pag tumulong ka, pati ikaw kulong. Ganun yung nangyari. Ganun yan. Kaya nga yung ibang mga nagpa-practice, sobrang bigat ng karma nila. Of course, wala namang mabigat sa taong bukas yung third eye niya. Na sila na nahaharm yung physical body nila, pero hindi naman importante sa kanila yun. So, ganun yun. Yun ang hindi naintindihan ng iba, ng nature ng third eye. Lahat ng nakipaglaro sa matrix, dark hand pass, automatic yan. Walang exemption yun. Ganun yun. Pero ang object din nila para buksan yung third eye. Yung path ng mga righteous, saints minsan tawag na, pero hindi saints actually. Kasi panahon pa ng Satya Yuga, yung age ng mga righteous na tao. So, sila, automatic, hindi sila pwedeng hindi sila part ng dark hand path. Minsan tawag na white hand path, pero hindi naman white hand path. Okay. So, ganun yan.
So, kung ikaw medyo na kasama ka sa mga group na sabi dahil na pwedeng ibukas yung third eye, hindi pwede. Kasi once na bumukas yung third eye mo, automatic may spiritual revelation yun. Minsan nga yung sinusulat mo, akala mo nagsusulat ka, pero repetition yun ng teachings ng scripture. Kaya nga pag nagsalita yung mga righteous na tao, kahit wala silang alam sa katulad niyan may nagsalita, may nag-appear na isang righteous na tao, magsalita siya. Hindi niya alam yung ibang katuruan, pero pag tiningnan mo, kinompare mo magkapareho. Kaya minsan parang nangungupya yung idea. Ganon yun. So magbubukas ngayon sila, magre-reveal sila, pero very consistent yung ganon. Tapos kung mag-ano sila ng science, advanced na science yun. So, yun ang hindi nakuha ng iba. Kasi minsan, dahil sa sobrang social media, sa sobrang yung masyado pa tayong bata minsan. Yung mahilig tayo tayo ang center ng universe. Gusto natin nga tayong superhero. Tawag natin dito, gusto natin maging member ng Justice League. So, ganun yung nangyari. Yung hindi natin alam, pabalik-balik lang yun. May mga konting advancement siya dahil sa flow ng level na ng mga tao. Kaya may mga teachings na pag tiningnan mo, napaka sophisticated ng niya, ng teachings, content. So, ganun yun. So, minsan may makikita tayong may mga kasabihan dyan na kung ano-ano pa, mga sabi daw ng mga angels, hindi inconsistent yung spiritual knowledge. Hindi siya pwede may inconsistent. So, pag nakita mo yan, consistent yan sa isa. Hindi hindi nagbuboksing yung nagrarambol. Ganon yun. So, kung tingnan mo yung yung mga nauna, at saka yung mga current, ngayon, na mga katuruan, kasulatan, pareho lahat tuloy, Kaya nga, last time sinabi ko, pag nabasa mo yung isa, ganon din yung ibig sabihin ng isa. Kasi, may nangyayari during time, yung pagpass ng time, 1,000 years, nawawala yung understanding, binabalik ulit. Ganon siya. So, yun yung hindi makuha ng iba sa third eye. So, akala nila, si ganito saint, si ganito member ng righteous brotherhood. Pag tiningnan mo, hindi naman consistent yung katuruan niya sa totoo talagang katuruan. Kaya nga, yung mga talagang open yung third eye nila, hindi naman makikialam dyan na parang sila, i-correct. Hindi nila gagawin yun kasi may path silang kailangan nilang daanan muna. Alam mo yung sasakit mo na yung likod mo para maintindihan mo na ito pala yung tamang way ng pagbuhat ng isang bagay. Ganon yun. So, ngayon, yung chariot card ngayon is supposed to be pagbukas yun ng third eye. So, akala ng iba is maggagawa ka ng rituals, ng ceremony, which against nga yan yung mga talaga yung pinapadala. Yun yung reason bakit nag-appear yung mga Nephilims. Ganon siya. Para sana i-advance yung science at saka i-correct yung wrong understanding. Kaya lang, alam mo naman minsan, pag materialistic yung explanation, puro materialistic na lang yung labas. Katulad yan, may mga kasulatan sa sacred scriptures, ancient writings na mga gumagamit ng sophisticated science. Akala ng iba, puro na lang materialistic science. Hindi. Sabay yun yung spiritual development nila, saka opening ng third eye. Sabay-sabay yan. Ganon yun ang reason bakit naging hero yung mga Nephilims.
na pag nag-appear sila at saka nagpakita sila ng ability nila o may ginamit silang mga tao, ang purpose nun is para i-advance yung science. Basic, ang pinakauna is para i-advance yung spiritual science, sumasabay yung material science. Ganoon yun. So, hindi yun nakuha ng iba. Yung akala ng iba, nako, pera na naman ito. Kayamanan, power, influence, hindi. Yun ang hindi nakuha ng iba. So ngayon, ito yung supposed to be na kailangan i-restore natin. Maybe siguro individual na struggle. Pero hindi, ewan ko lang, sana may makakuha nito. May makapass ng requirement. Start ka lang. Kaya nga watchers ang tawag sa kanila kasi tinitingnan nila yung progress ng tao. Once na ready ka, saka yan dagdagan yung knowledge mo. Tapos ka na sa grade 1, katulad sa atin, pang grade 1 to. Baka pwede ka na sa grade 2. Ganun yan. So, ganun yan sila. Yun yung ano nila, minsan, alam mo yung nakakatuwa. Kasi pinaghalo-halo minsan yung idea. Ginawa silang, alam mo yung ginawa mo. Alam mo yung parang katulad sa mga ano dati na yung mga holy men, mga righteous na tao, ginawa nilang loko-loko. Siraulo. Walang utak. Hindi nila alam, guided yung mga ganong klaseng tao. Napakataas ang kaalaman nila. Hindi lang sila nakikialam. Ganon din yung nangyari. So kung materialistic ka, gusto mo maintindihan, disqualified ka automatic. Hindi ka pwede. Bakit? Bulag ka nga. Bingi ka. Saka makapal yung puso mo. Paano? Ano yung chance mo? Wala kang chance. Unless na ma-meet mo talaga yung totoong acharya tawag nila or master. Or yung mystic mentor mo. Or may Nephilim ka ma-meet. I-dispel niya yung ignorance mo. Foolishness. Tawag nila doon. Kabubuhan. Kaya nga pag nagkwento ka sa taong foolish daw, yung nagbibigay pa ng kaalaman na naging foolish. Nga to, ang gano'n, no? Gano'n naman talaga. So, gano'n yan. So, hindi naman kulang sa kaalaman yung mga ganong klaseng tao. Pero, ayaw lang nila kasi karma mo yan. Gusto mo yung daanan. Alam mo yung may tulay, pero gusto mo lang uyin yung yung ilog. Sige, lumangoy ka. Yan ang gusto mo pag-exercise ka. Okay, may way naman. Okay. So, ganun yan. So, ngayon, dahil sa sobrang kapal ng puso mo, yung kayabangan mo, hindi halos hindi ma-carry. So, hindi ma-carry yung kayabangan mo, pabayaan ka na lang muna. Pag hinampas ka ng matrix ni Maya, baka magising ka. Yung iba dyan, pag hinampas sila, tapos agad yung buhay nila. Ayun yung malungkot dyan. Buti sana kung may isang righteous na tao or may yung instrument ng mga Nephilims or sila mismo pwede nilang i-dispel kasi sila dispeller sila ng kaya yung watcher ang tawag nila. Tandaan nyo yung keyword niya, watcher. Tinitingnan ka lang niya. Hindi siya actually makikialam sa iyo. Ganon yung role ng mga kung pakinggan mo yung mga teachings ng mga advanced sa mga masters, mag-observe lang sila sa iyo. Hindi sila actually yung pakialamangan nila, hindi. Mag-watch, kaya nga tawag watcher. Ganon yun. Hindi talaga siya very very unusual at saka bihira sila yung mag-intervene talaga sila. Ibig sabihin, yung niya talaga, isunugin niya yung karma mo. Hindi siya. Ito pa yung pinakamalungkot na part. Which mabigat to. Pag may master ka, mystic mentor, spiritual master, ano man tawag mo dyan. Once na perfect niya yung practice, perfected yung practice niya,
At saka ikaw na sumusunod sa Kanya. Tandaan mo, ulitin ko, ikaw na sumusunod sa Kanya, na hindi mo na perfect yung practice mo ngayong lifetime na kasama mo siya, may problema. It's either hindi niya ma-transfer sa'yo yung realization niya, or sobrang kapal mo lang talaga. Pero kaya niya naman sana. Kaya lang minsan, sobrang kapal talaga ng karma natin. Sobrang kang sinful. Naalala niyo yung story kay David? Gusto niyang gawa ng bahay yung Godhead. Hindi siya inalaw. Bloody kasi yung kamay niya. Ganon yung situation ng ibang tao. Kasama mo na yung spiritual master, hindi mo pa ma-perfect yung practice mo. Kaya napakapalpak talaga minsan ng buhay. Kasama mo na yung perfect master. Kasama mo na. Supposed to be, before ka mag-pass away, before mo i-give up yung body mo, na perfect mo yung practice mo. Kasi pag hindi mo na perfect yung practice mo, na kasama mo yung perfect master, wala ka ng assurance next life. Sa tingin mo, babalik pa yung master mo para sa'yo? Buti sana kung sasabay ka sa kanya. Kung hindi, kung iba yung world na pupuntahan niya, iba yung sa'yo, paano kayo magkikita? Wala kang chance. Baka iba na yung master na mamit mo. Sana nga. Ganun yung point yan. Ang reason nag-appear yung mga master sa time na yan is kailang one shot lang yung ibibigay sa'yo. Kailangan may perfect mo. Kasi kung hindi mo na perfect yan, alam mo yung isang reason, ito, pasensya na sa mga ibang nagpa-practice. Alam mo yung isang reason, major reason, bakit hindi mo perfect yung practice mo? Offensive ka sa master. Dami mong kasalanan. Kaya kumapal yung puso mo. Nabingi ka, hindi mo makita. Ganon lang yung kasimple. Offense mo. Ngayon, na kung hindi mo yan maintindihan, dahil hindi mo naintindihan yung point ng forgiveness, pasensya ka na. Better luck, maybe some lifetime later. Okay. Ganon yan. So, yun ang hindi nakuha ng iba. Once na mag-appear yung mga righteous na tao, yung mga perfected souls, once na mag-appear sila, kailangan ma-perfect mo yung life mo. Kasi may capacity silang ibigay sa'yo yung level of perfection nila. Kaya nga, pag nag-aral ka sa graduate school, yung professor mo, doktor yan, master's degree ka. Hindi pwedeng hindi ka maging master din. Kasi doktor na siya eh. Ganon yun. So, mataas talaga yung level niya. Pwede kang maging master. Ibig sabihin, ma-master mo yung practice mo. Pag hindi mo pa na-master yung practice mo, may problema ka. Offensive kang masyado. Kasi binura niya na yung mo, yung previous na karma mo, bumalik ka ulit. Ganon yan. Hindi yun ma-accept ng mga ibang nagpa-practice or nagte-take up ng spirituality, na offensive sila masyado, kaya hindi nila ma-perfect yung practice nila. Ganon yan. Pero kung ikaw nagkaroon ng chance na nakasama ka sa isang righteous na tao, perfect yung practice niya. Ang perfection kasi hindi material perfection, yung spiritual perfection niya hindi nakikita kasi ng material na mata, hindi yun na ng material na tenga, material na heart, hindi nila ma-sense yun. Pag natanggal lang yun, saka makita na ganun pala yung perfection. Ganun yun. Kaya nga sinabi na, i-save mo nga sarili mo. Challenge si Master Christ. Hindi niya ma-save sarili niya kasi hindi nakita ng isa yung perfection. Pero sinabihan niya yung isa, ngayon sasama kita sa paradise. Ngayon ngayon agad. Ganun yun. So, ibig sabihin, pag hindi mo na perfect yung practice mo, pasensya ka na. Sige.
Better luck. After 100 lifetime. Kalamayin mo yung sarili mo. Ganon yun. So, para ma-free yung archangel na nag-protect ng country natin, kailangan natin ng aid ng mga Nephilims. Sila yung mga taong or mag-guide sila ng mga tao para ma-free yung ano natin, na mabukas yung third eye ng majority sa atin. Enough na para i-free yung archangel na yun, para i-protect tayo. Kasi once na free yung archangel na yun, yung energy niya na gagamitin niya, i-dispel niya yung yung pakikipaglaro natin sa matrix, dark magic ng tawag nila, or left hand path. Ganon yan. Ang dami nating left hand path na akala natin spirituality. Akala natin spiritual, hindi. Walang spiritual na hindi open yung third eye. Saka lang siya matawag na spiritual pag bukas yung third eye. Saka lang siya matawag na spiritual pag napaka-advance niya na material science or bagong revelation siya. Ganon lang matawag siya na third eye na bukas. Except doon, walang third eye na bukas. That's why yung mga discoveries sa material science, power yun ng third eye. Galing yun sa spiritual world na ni-reveal. Yung mga scripture before, after sa Vedas, galing yun sa spiritual world. Bukas na third eye, yun yung mag-reveal noon. Hindi yun ma-reveal ng ordinary na tao. Nagagawa ka lang ng kwento. Kwentong barbero. Hindi pwede yan. So ngayon, nakita niyo yung kriteria ng third eye. Hindi yun basta-basta. Kaya nga, kung ikaw hindi bukas yung third eye mo, malamang very offensive yung buhay mo. So, sige lang. Okay lang. Iisipin mo na lang na wala kang kasalanan. Oo. Para hindi ka masyado mag-guilty. Okay. So, pero ganun talaga yung way. Okay? So, pagbukas ng petal. Kaya nga sabi ko, ang sim natin muna is sana marunong ka mag-forgive. Kasi pag unforgiving ka, barado talaga yung practice mo. Parang ilong na barado. So, pasensya ka na. Lagi kang mangulangot pag ganyan yung mangyayari. Okay. So, I hope so may napulot kayo. Pasensya na kayo. Kasi, hindi ko sana sasabihin to. Kasi may mga things na ayaw ko talagang anuin. Kasi, parang, parang hindi ready minsan yung audience na nakikinig. Pero, ganun talaga yan. Saka mo lang maintindihan bakit may unconditional love. Bakit may justice. Hindi pwedeng tao yung mag-execute ng justice. Nasa laws yan ng physical world at saka spiritual world yung justice. Wala kang capacity na ganun kasi hindi mo nakikita yung past, present, saka future. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ang pwede lang mag-execute ng justice yung impartial na laws na hindi kinreate ng tao. So anyway, I hope so may napulot kayo. Dadagdagan na lang natin sa susunod. Basta ito yung natin. Ito yung focus actually ng petal natin. Yung opening ng third eye. Hindi po pwedeng bayaran. Kasi pag mamamatay ka na, magbubukas naman actually yung third eye mo. Kasi hindi mo makausap yung mga unseen beings pag hindi bukas yung third eye mo. Pero hindi unseen beings, si death, hindi mo siya makausap pag hindi bukas yung third eye mo. Kailangan bukas talaga yung third eye mo. So, ganun yan. Kasi siya yung mag-exercise ng justice para sa'yo. Siya yung mag-determine kung ano yung babayaran mo ng utang. Ganun yan. So, kung talagang develop ka, makikita mo talaga yung mga unseen beings. Kaya, hindi unusual na mag-connect ka sa mga matataas na beings, including sa mga Nephilims. Hindi yun nakapagtataka. Okay.
So, I hope so may na ano kayo. Salamat sa time nyo at sa uulitin. Thank you. Bye-bye.